Hindi tayo sumusunod sa kautusan para makamtan natin yung grace ni Lord, kundi nakakasunod tayo sa kautusan dahil meron yung grace ni Lord. Sabi po ng Panginoong Yesus, Mateo chapter 5 verses 17 to 18, hindi ako naparito para sirain yung kautusan, naparito ako para ganapin ito. Ibig sabihin po kapatid, tinutulungan tayo ng grace ni Lord para magbagong buhay, para masunod natin yung kautusan. Ang Greek word ng grace ay charisma. At madalas po natin ginagamit ang charisma. Meron yung mga may charisma sa pagpapatawa. Kahit normal lang na mga jokes, pag sila po yung nag-jokes, nakakatawa talaga. Meron din yung mga gustong-gusto nating pakinggan ng mga nagsasalita. Dahil pag silang nagsasalita, ang ganda-gandang pakinggan. Kapag nasa atin po yung grace po kapatid, pag tinanggap na natin yung grace ni Lord, madali na po sa atin yung sumunod sa kautusan. Yung grace po ni Lord ay hindi po password o di kaya code para sa ganon magpatuloy tayo sa pagkakasala. Kaya nga pinalaya ka ng Panginoon, di ba? Para gamitin natin yung ating kalayaan sa paggawa ng kabutihan, para masundan natin yung kautusan. Ngayon ito yung tanong ng ilan, kaya mo bang sundan yung kautusan? Hindi ka ba nagkakamali? Lahat naman tayo nagkakamali kapatid. Pero ang kaibahan ng meron ng grace si Lord, marunong na tayong mag-repent the moment na nagkakaroon po tayo ng mistakes. Pero yung grace ni Lord ay hindi po kumukonsinti sa mali. Hindi yung nagkamali ka na nga, magpapatuloy ka pa sa pagkakamali, magpapatuloy ka pa sa paglabag sa kalooban ng Diyos. Ibang usapan po yun kapatid. Huwag nating gawing kumot yung grace ni Lord para magpatuloy sa paggawa ng masama. Huwag po nating gawing rason para yung buhay natin na dati ipagpatuloy natin. Kailangan po natin maunawaan na yung grace ni Lord, yun po yung tutulong po sa atin para lumayo sa mga labag sa kalooban ng Diyos, para tumalikod sa mga kasalanan, para lumakad sa tamang lakaran, para tayo po ay mamuhay ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos. In short kapatid, hindi natin magawang magbagong buhay kapag wala ang grace ni Lord. Hindi natin magawang pasiyahin yung puso ng Diyos pag hindi tayo nabubuhay sa grace ni Lord. Madali pong sumunod sa inuutos ni Lord kung tayo po ay nabubuhay sa grace ni Lord. Inuulit ko po kapatid, ang Panginoong Yesus ay pumarito hindi para sirain ang kautusan, kundi para ganapin ito. Libre po ang grace kapatid. Nasa sayo kung tatanggapin mo ito o hindi. God bless you. Purihin po ang Diyos na buhay.